Aqua Vinyl Matte. Dito tayo nagpiprint. And then, itong matte photo tab. Dahil ito yung order ni client. Ito yung nilalagay para maging waterproof yung rep magnet. Then, ito naman is yung A4 size na magnetic sheet. Tapos, kailangan din natin itong Hello, Mash. Hello, Mash. Ding, 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 ding. Hello, Mash. Hello, Mash. What are you doing? Tapos, ito, meron din ako nitong 3x5 size ng plastic. Tapos, itong squeegee para hindi siya magka-bubbles. Then, eto, meron ako ditong dalawang gunting. Yan. So, papakita ko na sa inyo kung paano yung, paano ko siya ginagawa. Yung una natin gagawin is yung tag sa taas, yung thank you for coming. Open natin yung pinili ni client. Ito yung background na pinili niya. Yung gamit ko na plastic is 3x5. So, dapat yung gagawin ko na tag sa taas is same lang dito. Kaya, susukatin natin siya ng ruler. 1 inch by 3. Ayan, 3 yung lapad. So, open lang tayo dito. New. Height niya is 1 inch by 3. Ayan. So, ganito kalaki yun. Ito yung napili ni client. Tapos, ipipaste lang natin dito. Ito yung details na sinend niya. Tapos ko na i-layout yung sa tag. Sibas muna natin siya para in case na may i-edit pa tayo. Okay na yung tag natin sa taas. Ngayon naman is gagawa na tayo ng background dito sa silhouette. So, yung size nitong background niya is kailangan medyo mas maliit kasi mahahapit siya sa plastic. So, kung 3 inch tong lapad nitong plastic, ang gagawin ko is mga 2.9. Yan, 2.9 inches. At yung napili niyang background, 2.9 inches. For yung height, tapos yung width niya is 2.9. Yan. So, nagdala na talaga ako ng space dito sa taas. Para hindi makalata ng ink. Save muna natin siya dito sa folder. Then, print na natin siya. Yung ginamit ko ditong paper is yung calling card paper na 200 GSM yung thickness. So, habang nagpiprint tong background niya, open na rin natin dito yung ginawa nating design para dun sa thank you for coming na top.
Yan, ito yun. So, 1x3. Yan. So, tapos na tong isa. Print pa tayo. Yan, so ganito yung layout ko dito sa may top. Dahil tinutupi ko siya dito. Itong kabilang side is walang print. Ayan, kaya ganyan siya. Blanco siya, tsaka may space. So, ang kasya lang dito is 10 pieces. Kaya, 6 pages. Tapos na yung prinin ko para dun sa background. Ngayon naman, ikakat na natin siya using paper cutter. Tapos ko na siyang i-cut. Ngayon naman, ipiprint na natin yung sa taas na tag. Tapos ko na rin siyang i-print. Ngayon naman, ikakat natin siya using paper cutter. So, pwede rin kayong gumamit ng gunting kung wala kayong paper cutter. So, ito, kinat ko muna siya ng lengthwise. Kasi, ito may mga space. Yan, dito ko siya ikakat. Using gunting naman. Bali, ito palang design na ginawa ko is yung kabilang side, walang design. Dahil, pag ni-request naman ni client na merong design yung kabila, parang back to back, tsaka ako lang siya nilalagyan. Pero, syempre, may additional na yun na bayad. So, ito is,
Sa harapan lang siya may design. So, yan, tapos ko na siyang i-cut. Ngayon naman, ito-double check ko kung saktong 60 pieces nga tong nagawa ko. So, okay na siya. 60 pieces naman. Sakto naman. Ngayon naman, kukuha ako ng isa. Tapos, tsaka ko siya tutupiin. Yan, ganito lang siya. Yung pinaka-finished product niya. Tinupi lang siya sa half. So, ayan, okay na siya. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano ba ako mag-edit sa Adobe Photoshop ng face cutout. Bali, na-save ko na pala yung mga pictures na pinadala ni client. Sinend niya sa akin via Gmail kasi maganda, dun ka magsasend ng pictures para malinaw. Tapos, 5 pala yung pinadala niya dahil gusto niya iba't ibang pictures ni baby. Ayan, so, inopen ko na tong first na i-edit ko. So, i-erase ko lang yung nasa niya, sa balikat pababa. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So, tapos ko na siyang i-edit. Ngayon, save ko muna siya. Then, next na tayo. So, pag hindi maayos yung pagkaka-edit, makikita nyo yung ganyan. May lining. Ibig sabihin yan, hindi siya na-erase mabuti yung background. Yan. Kaya, ito double check nyo lagi. Yan o, kita nyo, di ba wala na? Malinis na siya. So, tapos na ako mag-edit. Ngayon naman, ita-transfer ko na siya dito sa may silhouette. Dahil dito ako magpiprint.
Bigla nga palang nag-chat si client na nanghihingi ng final layout, kaya gagawan ko muna siya ng layout. So, kukuha lang naman ako ng tigi-isang picture dun sa sined na sa akin na inedit ko para isasend ko naman sa kanya yun nang naka-edit na. Bale, ito pala yung gamit ko, yung vinyl na sticker, tapos matte. So, tapos ko na siyang i-print. Siguro naka 7 pages din tong puro paste niya lang. Then, ikakapit na natin tong photo top. Cop din yung tatak nito, tapos matte. Yung texture nito is magaspang, kaya medyo malabo yung itsura sa picture. Pero scratch proof naman to. Tutuklapin lang natin tong photo top. Tapos, tsaka natin siya ilalapat dito sa may print natin. Ganun pa rin. Tuklap. Tapos, binabawasan ko lang onti yung papel. Tapos, tsaka natin ilalapat dito sa print natin. So, tapos ko na lahat ilagay yung photo top. Ngayon naman, i-cold laminate na natin to. Ayan, so tapos na natin siya i-cold laminate. Ngayon naman, ididikit na natin siya isa-isa dito sa magnetic sheet. Ito yung gamit ko na magnetic sheet, A4 size, tapos yung thickness niya is 1 mm. Ayan, nakalagay na high quality na magnetic sheet. Bali, ito palang isang pack ng magnetic sheet. Ang laman nito is 10 pieces, pero yung gagamitin natin is 7 lang. Para hindi pala kayo malito, itong malabo na side, ito yung pagdidikitan natin ng sticker. Tapos, ito namang shiny na part, ito yung dinidikit sa rep. Ayan, huwag kayong magkakamali.
tuklapin lang natin tong sticker. Tapos, ididikit natin dito sa magaspang na part ng magnetic sheet. So, make sure nyo lang na pantay yung pagkakalapat. Tapos, gagamitan natin siya ng squeegee para hindi siya magka-bubbles. Kung wala kayong squeegee, pwede kayong gumamit na kahit anong flat na bagay para hindi magka-bubbles yung sticker nyo. Minsan talaga merong naiiwan na bubbles. Ayan, di talaga may iwasan. Pero mamaya, pag kinat na isa-isa, pwede nyo naman tong i-remove. Ayan, tapos na natin idikit lahat ng sticker sa magnetic sheet. Ngayon naman, ikakat na natin to isa-isa. So, ang gagamitin natin na pang-cut is gunting kasi ima-manual cut lang natin siya. Sa pagkakat naman ito, madali lang naman siya i-cut kasi meron siyang border. Ayan, meron siyang tracing na linya. Kung makikita nyo, medyo dark yung border niya. So, ayun yung susundan natin na linya. Then, kailangan lang yung gunting nyo is matulis. Kasi nga medyo matigas tong magnetic sheet. Mas mahirap talaga tong face cutout rep magnet na gawin kesa dun sa standard na rep magnet. Kasi yung sa standard na rep magnet, pwede ka dun gumamit ng paper cutter o kaya ng die cutter. Kasi naka-design na talaga yung die cutter na sa size ng rep magnet na standard size, yung ATM size. Pero yung sa ganitong face cutout kasi, depende sa design mo, sa border, tsaka dun sa hubog ng muka. Tapos minsan, nakakangalay din sa kamay kasi nga medyo matigas yung magnetic sheet. Unlike dun sa mga rep magnet na ATM size, ita-die cutter mo lang. Dito naman, gunting lang talaga yung pwede mong magamit. Pero cute naman siya kesa dun sa standard na rep magnet.
pag nakat na, cute, 'di ba? Ayan, so tapos na natin siya i-cut. Ito yung mga na-print natin kanina. So, ayan, tapos na natin siya. Ngayon naman, i-assemble na natin siya dito sa may plastic. So, yung una natin kunin is itong plastic. And ito, ilalagay lang natin itong print natin dito sa card. Tapos, i-insert na natin itong face ni baby. Then, kunin natin tong tag sa taas. So, dito natin siya tinitikit sa taas. Yan, ganyan siya. Nakaipit siya. So, kung medyo may uwang na ganyan, pwede nyong bawasan yung plastic dito kasi medyo mababa yung height nitong papel. Pero pwede rin nyo rin i-adjust dito sa likod kung gusto nyo medyo maiksi yung likod. Pero ako gagawin ko, babawasan ko na lang yung plastic. Ayan, ganyan. So, ito lalagay mo lang dito sa taas. Ganyan siya. Tapos, i-stapler na natin siya. Ayan. So, ngayon, saka mo siya i-flat na maigi para maganda tingnan. So, ganyan na siya. Ayan. Yan yung finished product. Cute, diba? So, nilakayan ko yung border niya dito para, makita-kita yung face ni baby. Yung nakaraan sa ginawa ko is, manipis lang yung border niya. Pero ngayon, mas gusto ni client na mas makapal, kaya ayan, ganyan. Kinapalan ko yung border. Yan, ang cute, diba? Team pala nito is Autumn, kasi Autumn yung name ng baby. Yan, si client yung nag-request ng team. Then, pinapili ko lang siya ng design. Then, ayan, kuha lang tayo ng plastic. Then, insert lang natin tong paper. Tapos yung mukha ni baby. Then, yung thank you for coming dito sa top niya. Babawasan natin ulit tong plastic. Make sure nyo lang na walang kalat katulad dito yung mga maliliit na piraso para hindi maduming tignan. Ganyan lang. Papantayin nyo lang siya. Tapos stapler nyo dalawang gilid. Ayan, ganyan.
So, minsan, ang ginagawa ko, inuuna ko muna siyang ilagay lahat sa plastic tulad nito. Hindi ko na siya ina-assemble buo. Yan, tapos na natin siya ilagay dito sa plastic. Ngayon naman lalagay na natin itong mga magnet. So, may natira pa akong 10 piraso. Yung 10 piraso, inaayos pa yung bubbles kasi may bubbles yung picture. So, ngayon gagawin natin. Dito sa natapos na. Ayan. Didikit na natin tong mga tag sa taas.
trusting Mom Jana. Shout out po sa inyo. Happy christening kay Baby Autumn. Yan, sana order kayo ulit sa susunod. Yan, tapos ko na i-stapler yung nasa thank you for coming niya na tag. Ngayon naman, natin siya, i-flatten natin siya para hindi siya nakaangat. Yan, ganito lang. Yan, sa mga gusto magpagawa, comment down below lang kayo or message lang kayo sa Shopee page ko, The Print Shop. Pwede nyo rin kaming hanapin sa Facebook page namin, The Print Shop din yung name. And then, lalagay ko na lang din sa description box yung link ng mga social media page namin. Yung price nito is depende sa design na gusto mo. Meron kasi ako ditong, katulad nito, glossy or matte. Yun yung mga, regular price. Then, yung mas mahal yung mga 3D rainbow. Ayun. So, ayan, tapos na natin yung face cut out rep magnet. So, ito na yung pinaka-finish product. Ayan, ang cute-cute. Siguro, super cute din ito lahat kung, iba't ibang wacky face to. Siyempre, meron din tayong discount. Katulad nito kay Madam Jana. 60 pieces yung in-order niya. Then, meron siyang 3 pieces na freebies. Kasi, naka-promo ako dun sa Shopee page ko na buy 20, get 1 free. Ayan. So, meron siyang 3 pieces na free. Then, kahit anong design na gusto nyo, pwede. Kasi, free layout naman tayo. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. Then, kung may mga katanungan kayo, i-comment down below nyo lang. And don't forget to like, share, subscribe na rin to my YouTube channel.